May mga university sa Philippines na kahit libre ang tuition, kayang makipagsabayan sa kalidad ng mga pinakamahal na paaralan sa bansa. Sa mga paaralang ito, nagmula ang mga pinakamagagaling na doktor, engineer, teachers, lawyers, scientists, at mga leaders sa community na patuloy nag-aambag sa pag-unlad ng Pilipinas. At ang mas nakakagulat pa, marami sa kanila ay state universities na halos walang binabayarang tuition dahil sa free tuition law. Pero sa dami ng state universities, alin nga ba ang talagang pinakamahusay? Alin ang may pinakamagandang reputasyon, pinakamalakas na programa, at pinakamaraming board exam passers at top-notchers? Sa video na to, aalamin natin ang pinakamauhusay na libreng university sa Pilipinas. Ipakita natin kung ano ang specialty ng bawat university, kung saan sila kilala, at kung bakit patuloy silang pinipili ng milyon-milyong estudyanteng Pilipino bawat taon. Mr. D. At number 12, Pamantasan ng Lungsod ng Maynila or PLM. Ang kauna-unahang chartered at autonomous university na pinondohan ng lokal na pamahalaan ng Maynila. Kilala ang PLM sa husay sa legal at health sciences. Nitong 2025 bar exams, pumangatlo ang PLM sa listahan ng mga top-performing law schools para sa mga paaralan na may higit sa 100 examinees. Meron silang 83.56% na passing rate. May sarili din silang College of Medicine na nakakapagsanay ng mga maraming doktor ng lungsod. Para sa mga Manileño, libre ang tuition at may mga scholarships pa mula sa lokal na pamahalaan. Kaya sulit na sulit. At number 11, Bulacan State University or BULSU. Umangat ang dating Bulacan College of Arts and Trades noong 1993 upang maging Bulacan State University sa bisa ng Republic Act 7665. Pinag-utos ng batas na to na ang universidad ay magbibigay ng mataas na antas ng profesional at technical na instruksyon at magsulong ng pananaliksik sa agrikultura, science, energy, batas, medisina at pampublikong administrasyon. Dahil dito, lumakas ang BULSU sa engineering at industrial technology. Sa mga nakaraang taon, nagtatampok ang universidad ng mga board top-notchers sa civil, mechanical at electrical engineering at may mga pagsasanay sa architecture at education. Sa BULSU, ang bulsa mo ay hindi magagalaw dahil sakop ito ng RA 10931. Kaya swak sa mga gusto mag-aral sa Central Luzon. At number 10, Cebu Technological University or CTU. Ang Cebu State College of Science and Technology at mga satellite campus nito ay ginawang Cebu Technological University noong 2009 sa pamamagitan ng Republic Act 9744. Sa ilalim ng batas na ito, dapat magbigay ang CTU ng advanced professional at technical na instructions sa lahat ng larangan, especially sa industrial and information technology. Kabilang din dito ang pag-aalok ng undergraduate at graduate studies sa mga naturang larangan at pagsasagawa ng research at extension services. Ayon sa reports, may 9 na kolehiyo ang CTU. Ilan dito ang education, engineering, arts and sciences, agriculture, veterinary medicine at nursing. Sinusuportahan nito ang industriya ng Cebu. Maganda ang pagkakataong maka-intern sa mga kumpanya sa Japan, South Korea at US, pati na rin Netherlands dahil sa international partnerships. Para sa mga taga-Visayas, CTU ang one-stop shop para sa technological na education. Number 9, University of Southern Mindanao or USM. Ang university na ito ay nasa North Cotabato, kilala bilang sentro ng agrikultura at pananaliksik. Mula pa noong 1954 hanggang 1955, ito'y nag-aalok ng Bachelor of Science in Agriculture. Noong 1999, dineklara ng Commission on Higher Education or CHED ang USM bilang isa sa 6 na Centers of Excellence in Agriculture Education at napanatili nito ang COE status noong 2016.
Bukod sa libreng tuition, malaki ang mga extension programs ng USM para sa mga magsasaka at komunidad. Dito nagmumula ang mga dekalibreng eksperto sa agrikultura at plant breeding na tumutulong sa food security ng bansa. Number 8. Bicol University or BU. Noong 1969, tinalaga itong Premier State University ng rehiyon ng Bicol. Sa kanilang opisyal na pahina, pinagmamalaki nila ang core values na scholarship, leadership, character at service, at ang pag-abot sa SUC Level 4 status. Sa aktwal, pinatatag ng BU ang reputasyon nito sa edukasyon, engineering, social sciences, nursing at agriculture. Dahil nasa Ring of Fire ng Bicol, kilala rin ang universidad sa kanilang research sa disaster resilience at climate change. Kaya kung taga Bicol ka or Uragon ka at naghahanap ng dekalidad na SUC, BU ang sagot! Digdi na mag-aral! Number 7. Visayas State University or VSU. Pumatungo naman tayo sa Visayas State University sa Baybay, Leyte. Isa ito sa mga centers of excellence sa agrikultura sa Pilipinas. Ayon sa kanilang Faculty of Agriculture and Food Science page, ang kolehiyo ay isa sa mga leading institution sa plant and animal sciences, social sciences at developmental studies sa Visayas at Mindanao. Binubuo ito ng maraming departamento ng animal science, agronomy at plant breeding. Bukod sa agrikultura, lumalago rin ang programa nila sa agroforestry, environmental science, at food technology. Kilala ang VSU bilang Garden of the Eastern Visayas dahil sa luntiang campus at aktibong pagsasanay sa organic farming. Libreng tuition na, preskong hangin pa. Hay! At number 6, Central Luzon State University or CLSU. Ito'y nasa Nueva Ecija. Dahil sa model farming program nito, tinawag itong Mother of Vocational Agricultural Schools. Sa kasalukuyan, may College of Fisheries ang CLSU na kilala bilang CHED Center of Excellence in Fisheries at miyembro ng ASEAN Fisheries Education Network. Malakas din ang mga programa sa aquaculture, hatchery management, at fisheries engineering. Sa mga naghahangad ng career sa agri-fisheries at mekanika, CLSU ang tamang destination dito. Number 5, Philippine Normal University or PNU. Kung pagguguro ang usapan, wala pa ring tatalo sa PNU. Sa bisa ng Republic Act 9647, tinalaga ang PNU bilang National Center for Teacher Education. Nakasaad sa batas na ang PNU ay dapat magbigay ng technical support sa DepEd at CHED para sa mga programa at polisiya sa teacher training, makipag-ugnayan sa local international institutions para sa pag-aaral, at magsagawa ng research para sa edukasyon. Dito rin matatagpuan ang mga programa sa elementarya at sekundarya na edukasyon, special education at educational management. Sa loob ng mahigit isang siglo, ang PNU ang naging tahanan ng mga lisensyadong guro at education leaders sa bansa. Kung pangarap mong maging dakilang guro at researcher, dito ka mag-enroll. At libre ang tuition dahil covered ng RA 10931. At number 4, Cavite State University or CVSU. Ito'y matatagpuan sa Indang, Cavite. Tinatag ang universidad sa pamamagitan ng Republic Act 8468 noong 1998 kung saan ginawang ganap na State University ang dating Don Severino Agricultural College. Isa sa mga pinakakilalang lakas ng Cavite State University ay ang kanilang agriculture, veterinary medicine, engineering, nursing, agriculture at education programs. Dahil sa pinagmula nitong agricultural college, malakas pa rin ang kanilang research sa crop science, animal science, at sustainable farming na napakahalaga sa food security ng bansa.
Bukod dito, kilala rin ang CVSU sa kanilang malawak na campus system na may higit 10 satellite campuses sa buong Cavite. At syempre, tulad ng ibang state university sa bansa, sakop din ang CVSU ng free tuition law. Hey! Kung ikaw ay naghahanap ng quality education na libre, may malawak at super laki na campus. May malakas na program sa agriculture, engineering, nursing at education. Siguradong hindi dapat mawala sa listahan ang Cavite State University. Isa sa mga pinakamagaling at pinagmamalaking state university sa Calabarzon. Number 3, Polytechnic University of the Philippines or PUP. Hindi magiging kumpletong countdown kung walang Polytechnic University of the Philippines. Isa ito sa pinakamalaking SUC sa bansa at kilala sa pambansang motto na Tanglaw ng Bayan. Ayon sa Philippine Information Agency, kaya nitong magbigay ng quality at accessible na edukasyon. Sa katunayan, 12 pesos lamang ang tuition per unit para sa ilang programang hindi sakop ng libreng tuition law. Bukod pa rito, nakapag-produce sila ng 82 licensure exam top-notchers at mga alumni sa business, office administration, computing, architecture, at education. May mga inisyatibo rin silang tulad ng Education Wheels para maturuan ng mga out-of-school youth. Kaya naman PUP, ang go-to university ng mga kabataang Pilipino mula sa low-income families. Dito, hindi lang abot kayang edukasyon, kundi talagang subok ang kalidad. Number 2, Mindanao State University, Iligan Institute of Technology or MSU IIT. Sa Mindanao naman, kilala ang MSU Iligan Institute of Technology bilang leader sa engineering, information technology at science. Ayon sa kanilang official recognitions page, merong CHED Centers of Excellence para sa biology, chemistry, mathematics, physics, teacher education, mechanical engineering at electronics engineering. Dagdag pa, kinilala ang MSU IIT bilang Center for Innovation and Technopreneurship at katuwang ng Department of Science and Technology at CHED sa iba't ibang programa. Hindi lang akademikong lakas, may 7 kolehiyong MSU IIT na sumasaklaw sa engineering and technology, science at mathematics, computer studies, education, arts at social sciences, economics at maraming iba pa katulad ng nursing. Kaya kung ikaw ay tech-savvy at naghahanap ng cutting-edge technology research facilities, dito ka na sa MSU IIT. And at number 1, University of the Philippines, especially Diliman Campus. Bilang flagship campus ng UP System, ito ang sentro ng pambansang research at akademikong kahusayan. Ayon sa ulat ng Philippine Star noong 2025, kinilala ng ranking organization na EduRank ang UP Diliman bilang number 1 research university sa Pilipinas at ika-366th sa Asia dahil sa research performance, non-academic prominence at impact ng alumni. Mula noong 1992, nakapaglimbag ng UP Diliman ng humigit kumulang 10,687 scientific papers na nag-cite sa mahigit 139,000 na pag-aaral. Hindi to basta-basta. Malawak ang pinagpipili ang programa sa UP Diliman mula sa engineering, science, social sciences at humanities hanggang sa law and medicine. Kilala rin sila sa activism at critical na pag-iisip. Kaya bukod sa libreng tuition, may bonus ka pang paghuhubog ng prinsipyo. Iskolar ng bayan kung tawagin. At karapat-dapat ang UP Diliman sa tuktok ng listahan. Oh, ayan di fam! Nakapamili na ba kayo ng school? Nung sinabi kong scholar ng bayan, ay UP lamang? Mali yun! Lahat ng state university students! Scholar ng bayan! Matatalino. Kaya kayo, di fam, libre man o may bayad ang university nyo, basta gawin nyo ang best at mag-aral at magsikap. Siguradong aangat sa buhay.
At kung nagustuhan yung ating episode for today, please comment mo! At syempre, huwag kalimutan mag-like, mag-share, mag-comment, at mag-subscribe na kay Mr. D kasi masayang matuto! The end! Huwag kalimutang i-click ang subscribe button at bell icon ni Mr. D para masaya every day! See you, D-Fam!